So magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. Our guest is a senior geologist of the Lands Geological Survey Division of the Mines and Geosciences Bureau. He obtained his master's and PhD in Natural History Sciences, major in Earth and Planetary Sciences at Hokkaido University, and finished his bachelor's in geology at UP Diliman. He specializes in coral biogeochemistry, paleoclimatology, sclerochronology, and carbonate research. So without further ado, let's all welcome Dr. Kevin Garas. Hello, good afternoon. Ayun, good afternoon po sir. May na-miss po ba ako sa introduction? Wala naman. Okay na yun. Ayun, so this episode, medyo iba yung setting natin ngayon dahil dalawa kami na co-host for this episode. So, ayun, siguro Drew, magpakilala ka muna sa ating audience. So, hello, ako si Drew. Isa akong geologist. Kakatapos ko lang mag-MS in Marine Science. So, pwede na akong tawaging marine geologist. Ayun. Hello everyone. Ayun. So, para sa mga long-time followers ng podcast na to at ng channel namin na Marine and Earth Science Learning Hub. So, si Drew part siya ng team namin dun sa Marine and Earth Science Learning Hub. At yung podcast na to, offshoot nung channel na yon. So ayun, ang pag-usapan natin this episode ay paleoclimate and corals. And since tatlo kami na geologists dito, I hope maging malalim yung discussion natin sa topic na to. At mapakita namin sa inyo na yung geology hindi lang siya tungkol sa mga bato. Pero bago natin pupuntahan yung study ni Sir Kevin, alamin muna natin yung origin story niya. So, sir, when did you realize na gusto niyo maging isang geologist? Yeah, actually, nung maraming interviews and actually people na nagtatanong sa akin about that, kung kailan ko na-realize na gusto ko maging scientist muna bago maging geologist. Actually, pag tinitignan ko yung aking mga, anong tawag doon, yearbook, when kinder and elementary, lagi nakalagay, I want to be a doctor. Yun. Kasi gusto ko talaga maging doctor, like a medical doctor. So yun yung ano ko. Pag in-imagine ko yung sarili ko when I was young, ang na-imagine ko yung white robe ng isang medical doctor, tapos sa hospital. Actually, gusto ko maging surgeon, mag-surgery. I don't know why. So yun nung tinanong ako ng tatay ko kung anong gusto ko before entering UP, sabi niya, anong gusto mo? Or before entering college, anong gusto mong gawin? Sabi ko, gusto ko maging doctor. Sabi niya, nako, medyo mahabang trabaho yan kasi ang tagal matapos ng medicine. So yun, nung pumili ako ng mga choices ko sa UPCAT, so ang pinili ko UP Manila, tapos industrial pharmacy and biochemistry, so usual mga pre-med courses. And then sa UP Diliman, chemical engineering and geology. Bakit geology? Kasi yun yung pinakamalapit siguro na profession sa father ko, which na isang geodetic engineer. So yun yung backstory. And then UPCAT, fast forward sa 2008, lumabas ang UPCAT, and then na-admit ako sa geology program ng UP Diliman. So, pero first year, hindi ko talaga gusto maging geologist. Actually, I was planning to shift out and then transfer to bio or something na med-related. So, yun.
Kaya kung mapapansin ng mga batchmates ko sa UP, hindi ko sila classmates kasi ayoko ma-attach sa kanila. So, niwasan ko talaga sila technically. Ayokong sumabay sa kanilang kasabay ko mga taga-MBB. Kasi yun nga, plan ko to shift out sa JU program. Pero 2009, natanggap ako sa local scholarship program ng Mines and Geosciences Bureau. So, yun, nagtuloy-tuloy na hanggang makagraduate ako. And then, because of the scholarship, as stipulated in the contract, I have to serve the agency, the bureau, after graduation. So yun ang kailangan kong gawin. Kaya siguro napasok na ako sa isang science agency, yung Mines and Geosciences Bureau. Pero just like any other undergrad siguro, yung hindi mo talaga alam kung ano yung gagawin mo after graduation. Yung goal natin nung undergrad tayo is to graduate. And then after nun, most of us siguro makaka-relate sa ganong story na hindi mo alam yung direction na tatahakin mo. So isa siyang story na nag-unravel along the way. May MGB scholarship pa po ba hanggang ngayon? Hanggang ngayon wala na for undergrad kasi masyado na ring marami for almost ilang dekada siguro, 1 decade na siguro na nag-run yung scholarship program. So nag-shift na into master's program. Pero binibigay yung master's programs scholarship for MGB employees. Ayun. Paano po yun? Bale, ikaw po yung last na recipient ng undergrad? Hindi naman. Isa ako sa mga nauna nung ni-revive siya. Kasi ni-revive na lang siya eh. For some time na tumigil siya and then ni-revive siya around 2000, mid-2000. So 2005, I'm not sure, 2006, 2007, nung nag-start na mag-boom uli yung mining and then kinukulang ng MGB ng manpower, especially geologist, mining engineer, metallurgical engineer. So, nag-encourage sila na i-build up yung kanilang manpower by giving local scholarship sa mga undergraduate students. Yun yun yung naging program. So, I think hanggang 2000, hindi ako sure pero yung last na pumasok sa aming scholars na batch ay 2022. So mga ganun, 2021, 2022. So ngayon, wala na ako masyadong scholars na alam na pumapasok. So baka tinigil na yung local scholarship program sa DNR and MGB. Actually, dalawa siya. Either DNR or MGB. So dalawang scholarship programs. So, sir, what made you pursue like yung masters and PhD and eventually? Actually, gusto ko talaga mag-MS after my graduation sa university. So 2012, I graduated 2012 and then 2013 pa lang I was looking for universities and scholarship. So, yun. Medyo alam ko kung anong gusto kong, at least yung general field na gusto kong aralin that time. So, kasi nga, medyo ang interest ko ay sedimentary petrology, mostly carbonates. Pero okay rin ako ng mga siliciclastic rocks during that time. Pero ngayon, carbonates na ako talaga. So, nag-contact na ako ng mga professors. Nagtatanong ako dito sa mga supervisors ko sa MGB kung may kakilala ba sila abroad kasi ang target ko ay makapag-masters abroad. So, yun. So, 2013 pa lang. So, nag-try ako mag-contact pero naging successful yung aking attempt ng 2015 na. So, yun. Yun yung kwento. So actually, gusto ko na mag-masters pero nung natanggap ako sa master's program, then ongoing yung master's program ko, tinanong ako ng professor ko sa Hokkaido University if I want to pursue PhD. Sabi ko, hindi pa ako sure. So that was 2017, 2018. Sabi niya, may chance ba na mag-PhD ka? Meron naman. Pero hindi siya
kung 0 to 100%, nasa 50 or less siya. Kasi that time iniisip ko rin na instead na mag-pursue from master's to PhD directly, gusto ko mag-second master's program, a different field. Kasi mas nakikita ko na mas maging wider yung skill set ko and yung knowledge ko kapag different field naman. For example, gusto ko mag-masters ng environmental science. Since under kami ng DNR, gusto ko maintindihan yung environment as a holistic field. So, yun. Medyo natawa po ako doon kanina na sinabi niyo na diniscourage kayo na maging doktor kasi matagal kunin yung degree na yan. Pero eventually naging doktor din kayo. Totoo. Kasi ilang 4 na taon sa undergrad and then 3 taon ako nag-masters kasi merong parang preparatory research student period ako of 1 year. So 3 years yun. So 4 plus 3, 7. And then dahil pandemic ako nag-PhD, umabot ng 4 years yung PhD ko. So 11 years siya in total from undergrad to PhD. So para rin ako medicine, 'di ba? Ganun din. Yung pag-PhD nyo po, MGB scholarship pa rin yun? Hindi, actually na siya, Japanese government. Yung masters ko and yung PhD ay both Japanese government. So yung masters ay MEX scholarship. So yung Mumbuka Gakusho scholarship, and yung PhD ko ay yung JSPS doctoral fellowship. So yung JSPS ano yun, 'di ba? Japan Society for the Promotion of Science. Ay, speaking of that pala, sir, gusto niyo bang i-share yung advantage and disadvantage ng MEX and JSPS? Ng dalawa? Okay. Oo. Sige. Yung MEX kasi, ang i-cover niya, by the way, embassy recommended. So, through embassy ako nag-apply. So, sa MEX, ang cover niya ay living expenses mostly. So mga 142 to 145 depende kung winter or hindi winter. So 145,000 every month in yen to. During winter 142,000 every month pag hindi winter. Sa Hokkaido kasi ang haba ng winter. So, ang winter namin ay... Nagbabago pala siya sa inyo pag season. Yes, kasi sinasabi nila na mas mataas yung living expenses pag winter. Kasi sa Hokkaido, terrible nga, di ba, yung winter namin. Mataas yung gas. Tapos kailangan mong magpalit ng closet. So, kailangan mo magpalit ng wardrobe mo. Yan. So, importante na may additional. But 3,000 yen, sabi ko, hindi nga enough yan to pay for your gas bill. Kasi ang taas. Usually, ang gas mo, pag summer, hindi ka gagastos ng mga 2,000 yen sa amin. Pero pagdating ng winter, tagastos ka ng mga 8,000 to 10,000 kasi sobrang lamig. Hindi ka mabubuhay pag wala kang gas heater sa kwarto. Tapos, yun pala. Then, pag GSPS, ang difference niya ay mas malaki yung living allowance. Pero hindi binabayaran ng JSPS ang iyong matriculation, tuition fee. So, yung JSPS, magbibigay siya sa'yo ng 200,000 yen monthly. Minus yung mga taxes yun. So, may tax akong binabayaran. Tapos, 200,000 yen. So, magbabayad from 200,000 yen, din mo nakukunin yung tuition fee, living expenses. Pero ang advantage ni JSPS ay you can apply for a research grant. So, nag-apply ako, di ba, napasok na ako as doctoral fellow sa JSPS. Then, I applied for a research grant. So, nabigyan ako for 2 years na research grant na umabot ng 2.1 million yen. So, yung research grant na yun, magagamit mo for fieldworks, for even equipment, yung mga mura lang na equipment, conferences, yung travel, lahat ng related sa research. Consumables, lalo na ako as geochemist, marami akong gas, marami akong mga standards sa gagamitin. So, important na meron kang research fund. Yun yung major difference niya. Both
scholarship programs, they are very competitive, pero may extra competitiveness dito sa GSPS. Kasi kalaban mo, hindi lang mga international students, kalaban mo rin yung mga Japanese students na nag-a-apply ng doctoral fellowship. So very few lang yung kinukuha na doctoral fellow under GSPS. So ano po yung measure na ginagamit nila sa pagpili? May ganun po ba na yes, in-disclose? Tintignan nila yung novelty ng research proposal, pero more on paano mo package yung research proposal mo? Doable ba siya given na ang PhD ay 3 years, 'di ba, na program? So doable ba siyang ma-attain? Pwede ka maging ambitious doon sa iyong proposal, pero dapat realistic ka pa rin. So yun, first ay in-evaluate nila yung research proposal mo. Pangalawa, in-evaluate nila yung achievement mo. So kung maganda na meron kang mga parang awards or distinction awards, lalo na sa research kasi may additional points siya. Pero actually hindi nila binibigay yung metrics ng kanilang evaluation. So yun lang yung sinasabi na dapat meron kang awards, meron kang magandang research proposal. Then after nun, may another step which is the interview. So pumunta kami sa Tokyo, dun sa GSPS office, and then nag-interview kami. Present lang naman yung proposal para ka nagpe-present rin sa PhD examination. Tapos nag-ask ng questions, ano pa yung kailangan mong gawin, ano yung funding requirement, kasi kailangan ba mag-field o may samples ka na, ano pa yung pwedeng maitulong ni GSPS kapag nagbigay sila ng funds sa'yo para makomplete mo yung research mo. So, ganun. After yung second step na yun, then final evaluation na, and then yung decision. So, ganun yung ganun yung process. So, almost 9 months, then tumagal yung application. So, nag-apply ka, usually mga April, nag-apply ka, lumabas yun ng January. Ganyan. January or December. Tapos, mag-start ka na ng April dun sa next school year. So, parang ganyan yung timeline sa GSPS. Ay, dagdag ko na lang din, pwede ka sa mga nakikinig at interested i-avail yung mga ganitong scholarship. Pagdating mo dito sa Japan, for example, natanggap ka sa MEX scholarship, pwede kang mag-apply ng JSPS. Tapos kapag natanggap ka doon, pwede kang mag-switch ng scholarship. So kailangan mo i-forfeit yung MEX kung gusto mo mag-switch sa JSPS. Ganun actually nangyari sa akin kasi sa masters ko, MEX. Yung first year ng PhD ay MEX pa rin ako. Pero natanggap ako dun sa doctoral category DC2. So kasi nag-fail ako nung first attempt ko sa GSPS. So fail yung attempt. So sabi DC2. So the following year, so first year ng PhD nag-apply ako another round ng GSPS fellowship. Tapos doon ako natanggap. So ongoing yung MEX ko, ang sinabi lang naman sa akin ng university, do you want to shift from MEX to GSPS? So sabi ko, mas maganda yung opportunity, especially sa research grant dito sa GSPS. So pinili ko yung GSPS. Ganon din ako nag-apply din ako pero nag-fail yung application ko. Ganon. It's part of life. Yeah, correct. Ayun, so ang pag-usapan natin ngayon, ito sir yung PhD topic niyo, di ba? Or actually dito, continuation ng masters. From MS, actually yung PhD and MS and PhD ko, tuloy-tuloy na research. So, hindi naman sila similar, pero yung mga samples ko na ginamit dito sa MS, tinuloy ko lang siya sa PhD. So, dinagdagan ko siya rin ng mga samples from the Philippines. Pero ito, yung paper na i-discuss natin today, mostly samples, all of them are samples from from Japan, Southern Japan. Kinuha ko siya, na-collect ko yung mga samples from 2016 to 2017. So, yun yung ginamit ko sa MS ko, and then ginamit ko rin siya sa PhD thesis. Ayun. So,
Ang title pala ng paper na to ay ay Hydroclimate Seasonality from Paired Coral, Strontium Calcium, and Delta O18 Records of Kikai Island, southern Japan. Evidence of East Asian monsoon during mid to late Holocene. So bago natin to i-discuss in detail, sir, can you give us a very brief explanation kung tungkol saan yung paper na to in just one sentence? Yeah. Yung paper, ang sinasabi niya lang, gamit ang geochemistry ng coral, gusto niyang malaman kung coral na nakuha sa southern Japan, gusto niyang malaman kung paano nagbago yung monsoon. So, yung monsoon, may dalawang component siya, summer and winter monsoon. Paano nagbago ang summer at winter monsoon over the past 7,000 years gamit ang coral records. So, basically, yun yung sinasabi ng paper na to. So, para sa mga viewers, yung summer and winter monsoon, ayun lang yung amihan tsaka habagat. Tama ba? Tama, di ba? Yes, oo. Kasi wala tayong term na summer and winter dahil nasa tropical climate tayo. So, kino-correct na yun unti-unti ni Pag-asa na hindi talaga summer yung summer natin. Kasi ang climatological summer ay JJA. So, June, July, August. Yan ang climatological summer. And then si climatological winter ay yung DJF. So December, January, February. Yes. So yan yung talagang tinatawag na climatological winter and climatological summer. So sa Pilipinas, yung summer natin during months of nagsisimula ng March, April, and then May, 'di ba? Hanggang third week siguro ng May bago mag-onset ng tag-ulan or rainy season. Yan ay hindi actually summer siya. Actually, ang nagpe-prevail sa kanya ay easterlies. Kaya wala tayong masyadong ulan kasi yung habagat and amihan, ang dinedefine niya ay yung direction ng hangin. So 'di ba? Kaya southwest monsoon and northeast monsoon. Ito yung habagat, ito yung hangin na nanggagaling sa southwest, yung amihan, ito yung nanggagaling sa northeast. So more on direction ang basis nung pagpapangalan natin sa monsoon sa Pilipinas. Pero technically, kapag tinignan mo yung summer monsoon and winter monsoon sa East Asia, same lang rin naman yung general trend or general direction ng mga monsoonal winds. So yung winter monsoon, northeast monsoon, tama po ba? Yes, oo. May mga follow-up questions po pala ako doon. Sige. So, una po siguro, ano yung significance nung pag-aaral ng monsoon thousands of years ago sa present day? Bakit natin siya kailangan aralin? Ayun. Mahalagang kasi meron sa pag-aaral ng climate change o pagbabago ng klima, maraming approach. So, unang tinitignan mong climate change, yung present climate change. So, para malaman mo ano yung future scenario, tumitingin ka ng mga historical data. So, for example, historical data for the past, kung meron kang available data for the past 100 years, tinitignan mo kung paano nagbabago yung natural na pagbabago ng klima. And then ngayon, titignan natin sa pag-aaral ng climate change, ano yung input ng human activities doon sa climate. Kasi meron tayong natural climate variability. So ang tinitignan 'di ba sa pag-aaral ng climate change ngayon ay yung pagbabago dulot ng epekto ng human activities. So human input na. Kaya minsan tinitignan natin as anthropogenic. Pero dapat maintindihan muna natin ano yung natural climate variability. Isang approach ay climate modeling, mga climate simulation. Pero may another approach na paleoclimate or climate reconstruction. So dalawa siya. So yung climate reconstruction, gagamit ka ng mga geological materials or mga tinatawag na paleoclimate archives para malaman mo kung paano nagbago yung climate for the past 100 years or for the past 10,000 years or past 1,000 years. Depende kung ano yung target mong time window within the geologic time scale.
So, yun yung dapat nating maintindihan. So, mahalaga malaman mo yung past para maintindihan mo na, ito pala yung natural variability. May cycle pala with, for example, every decades, every 20 years, may ganito palang cycle. Or may cycle pala every millennium. Or may cycle pala every century. So, pag nalaman natin yung mga natural climate variabilities na to and ano yung attributed or associated climate systems na nagda-drive ng ganitong mga changes, maintindihan natin kung ano naman yung input ng human. So, paano nagbago yung climate natin ngayon dahil sa human activities given na ito yung talagang climate variability. So, ganito yung climate variability naturally, pero ngayon, mas mataas yung rate ng pagtaas ng temperature. So, dahil mataas yung rate ng pagbabago ng temperatura, nagbabago rin yung mga patterns like rainfall, patterns ng typhoon. So, marami siyang attributed doon sa pagbabago ng background temperature natin. So, kaya mahalaga ang pinag-aaralan ng mga paleoclimatologists yung past para mas maintindihan natin yung future. Pangalawa, para makakuha tayo ng mga analog ng future climate scenario. Ano yung ibig sabihin ng climate analog? For example, siguro mga 10 years ago, ang tinitignan nating analog doon sa future climate change, ibig sabihin yung future climate scenario natin, yung next na 50 years until 2100s. Ang tinitignan ay Pliocene. So ano ang Pliocene sa mga nakikinig? Ang Pliocene ay 5 million years ago. 5 million years ago hanggang around 2 million years ago. So yan yung period na Pliocene. Actually, ang tinitignan is yung mid-Pliocene. So yung middle Pliocene, so yung gitnang part ng Pliocene which is a warm period. So yung tinitignan na analog. Pero ngayon, may mga papers na nilabas ng 2020 na sinasabi na hindi na Pliocene ang analog dun sa ating future climate scenario. Eocene na, which is mas mainit na panahon. So, pag tinitignan natin, ito yung climate analog ng ating future scenario. Ano bang nangyari doon sa ating environment that time? So, may mga namatay ba na mga organism? Nagbago ba yung landscape? Of course, nagbago yung landscape kasi millions of years na yun ngayon. Pero ano ba yung naging epekto doon sa mga organism na nabubuhay ng panahon na yun? And then, kung ganun yung climate analog natin for the future, ano yung maging epekto ng future climate natin doon sa mga nabubuhay o mabubuhay pa sa panahon na yun, katulad ng mga tao? Doon sir sa title ng study nyo, nabanggit nyo yung terms na strontium, calcium, and delta O18. So siguro bigyan niyo po muna kami ng short overview kung ano yung ibig sabihin nito at bakit ito yung ginamit niyo para aralin yung past na climate. Okay. So yung coral skeleton kasi, magsimula muna tayo sa corals. Ano ang corals? Corals are animal. So ano siya? Isa siyang hayop. Marine invertebrate siya, pero nagbabiyomineralize siya. So yung skeleton niya ay composed of aragonite skeleton. And then yung pinag-aaralan nating corals ay ito yung mga massive porhyetis corals na merong growth rate of 1 centimeter per year. So, ibig sabihin, yung nakikita natin pag nag-swimming tayo sa dagat at nag-snorkeling tayo, yung mga nakikita natin ng mga massive, possible yan ay mga porhyetis, marami yan sa Pilipinas, yan ay nag-grow ng 1 centimeter per year. So, anong ibig sabihin nun? Kung nakita ka ng isang massive porhyetis na merong height na 1 meter, ibig sabihin possible ang estimate age nung massive porhyetis na yun ay around 100 years. Considering na 1 centimeter per year ang growth rate niya. So kapag kinuha mo yung cross-section nung porhyetis na yun, yung ng skeleton niya, makita ka ng parang growth bands. So yung growth bands na yun yung ginagamit, para siyang tree rings, kung mas familiar kayo sa tree rings, yun yung ginagamit na parang calendar ng mga nangyari throughout the lifespan of that particular porhyetis coral.
So kung meron siyang age na 100, so meron kang record for the past 100 years. Simula na nabuhay yung coral na yon hanggang dun sa topmost portion ng coral. So yun yung sa modern coral. Ganun din naman kapag fossil coral. Kaya lang, instead na nasa ilalim siya ng dagat, makikita mo na siya sa limestone, which is bato. Makikita mo, ma-identify mo, ito coral pa rin siya, makikita mo pa rin yung growth bands niya, although meron ka ng lithification process or fossilization process na nangyari. So na-fossilize na. Yun yung ginagamit nating material. So ang gagawin mo dun sa growth bands na yun, magkukuha ka ng mga samples, mga powder samples. Kailangan makita mo rin na pristine yung aragonite. So aragonite yung carbonate mineral ng coral skeleton ng mga porites, and yung aragonite very unstable siya na type ng carbonate pseudomorph. So yung aragonite na yun, madali siyang mag-alter into calcite during diagenesis. So ano ba yung diagenesis? So after mong mamatay si coral, so mag-undergo na siya ng burial and lithification, so unti-unting nababago yung chemical composition ng original aragonite material. Pero sa research na to, kailangan ay well-preserve yung aragonite. So hahanapin mo yun. So pag nakahanap ka ng well-preserved na aragonite, then pwede kang kumuha ng samples. Doon ka pa lang makakapag-measure ng mga geochemical elements or proxies like strontium, calcium, and delta-18. So anong ibig sabihin nito? So sa crystal lattice ng carbonate, which is composed of calcium and carbonate ion, CO3, yung cations na Ca2+, madali siyang ma-replace ng ibang cations. Depende kung ano yung atomic radius ng cations na yun. So for example, strontium, barium, magnesium, yan yung mga typical na nagre-replace sa calcium carbonate lattice. So kapag ang replacement yan or yung partitioning coefficient, ito yung mga technical terms, pero ang ibig niyang sabihin lang, yung pagpapalit or pagre-replace ni strontium kay calcium sa calcium carbonate lattice ay nakadepende. Una, tinitignan ng mga nagsimulang nag-aral nito ay temperature. So yung temperatura ng tubig, yun yung isa sa mga mechanism kung bakit nagkakaroon ng partitioning or incorporation ng strontium dun sa calcium carbonate crystal lattice. So yun ang minimeasure mo sa calcium, yung ratio ni strontium and calcium doon sa coral sample. Yung delta-18 naman, ito ay isang ratio nung lighter and heavy stable isotope ng oxygen. So ano ang isotope? Ang isotope, ito ay same elements. So oxygen siya, same element siya, same number of protons, pero iba-iba ang number ng neutrons. So ibig sabihin, mas mabigat, merong isotope na mas mabigat at may isotope na mas magaan. So for example, ang oxygen isotope, meron siyang oxygen 18, 16, and 17. So dalawa doon, yung oxygen 18 and 16, siya ay mga stable isotope. So si oxygen 18, ibig sabihin meron siyang additional 2 neutrons, and si oxygen 16, meron siyang 16 protons and 16 neutrons. So yun yung lighter isotope. So nandun na tayo sa isotope, and then sa water cycle rather, pwede niya mabago yung composition ng oxygen isotope 18 and 16 na nasa dagat dahil sa evaporation and precipitation na process. So yung very important si water cycle doon sa pagbabago ng concentration ng O18 and O16 sa tubig. So pag nagbabago ang O16 and O18 dahil sa temperature, background temperature, meron yung epekto doon sa delta O18 o sa ratio ng O16 and O18 na nasa tubig. So kaya siya ginagamit na proxy sa mga climate-related processes like rainfall
or like temperature proxy dahil nga dun sa mechanism ng water cycle sa pagbabago ng oxygen o delta O18. So yung ratio ng light and heavy isotopes. So para pala sa mga nakikinig na nanonood, sa mundo ng paleo reconstructions, madami silang ginagamit ng mga geochemical proxies to reconstruct some certain events. At segue lang, sa previous episode meron tayong isang episode tungkol sa iodine-129 para i-reconstruct yung nuclear activities. So isa din 'yon sa mga geochemical proxies. So panoorin niyo 'yon kung interesado kayo. And yes. Actually gumagamit rin ng corals pwede rin kunin yung iodine-129 sa corals. So ang corals ay very powerful na material kasi very sensitive siya sa changes ng seawater chemistry. So kung nagbago ang seawater chemistry, nagbabago rin yung incorporation ng mga different chemical materials or elements or isotope na nasa tubig doon sa coral skeleton. So yun, maganda siyang pag-aralan kung magtitingin ka ng mga environmental changes or changes even sa climate, lalo na yung atmosphere-ocean interaction. So mga nasa shallow marine na environment. Ayun, so I think may magandang background na tayo dun sa research ni Sir Kevin. So ngayon punta na natin yung results ni Sir Kevin. So can you share with us, sir, yung results nyo, explain it to us like mga 5-year-olds kami na nakikinig sa inyo. Siguro yung meron naman na tayong background, no? Ang sinasabi lang ng mga results ko, kasi ang ginawa ko pala, para ma-conceptualize itong research na to, binigyan ako ng time ng aking professor na maglakad-lakad dun sa study area. Sabi niya, sige, punta ka dun for 10 days. Magpunta ka lang dun. Hindi ko pa alam kung anong aaralin ko. Alam ko lang yung study area. So nagbasa ako kung ano yung study area. Yung study area pala namin, isang island sa southern Japan na tinatawag na Kikai Island. Ito ay part ng Amami Archipelago. Part siya ng Kagoshima Prefecture. Pero mas malapit siya sa Okinawa Prefecture. So nasa southern Japan siya, and then sinasabi sa literature na siya ay composed, lalo na yung coastal areas niya, ay composed ng mga uplifted reef terraces. Yung mga uplifted reef terraces, ito ay mga remnants na mga ancient or fossilized na mga coral reefs na na-uplift dahil sa mga co-seismic events. Ibig sabihin ng co-seismic events ay mga past earthquakes, lalo na yung mga malalakas na earthquake na nagpaangat ng lupa. So kaya siya nagkaroon ng mga uplifted na mga reef terraces. Sa Ilocos, sikat na sikat yung reef terraces. Marami tayong ganyan. So kaya ko rin naisip yung research na to kasi meron siyang equivalent or may counterpart sa Philippines. So pwede ko ma-compare ang Philippines na reef terraces sa Ilocos and then yung reef terraces sa southern Japan. So almost same lang rin ng climate. Although nasa subtropical sila, tropical. So maganda rin comparison paano nadi-differentiate yung subtropical region sa tropical region. So ang ginawa ko ay kumuha ako ng mga corals from the different reef terraces. So, siguro kumuha ako ng 40 na samples. And then, ang nagamit ko lang doon ay 3 samples. So, 3 samples using radiocarbon dating. Inalam ko kung kailan siya nabuhay. So ang lumabas sa radiocarbon dating, nabuhay yung 3 samples ng Porites ng 5,700 years ago, 4,900 years ago, and 3,200 years ago. So, ang binibigay niya sa atin, yung mga sample na yan, ay snapshots. Para siyang window lang. Hindi niya binibigay the whole picture kung anong nangyari for the past 7,000 years. Hindi, actually snapshots lang siya kung kailan nabuhay yung coral na yun. So, ang binibigay yung data, ito, siguro kung nabuhay siya ng mga 20 years, yun yung binigay niyang representative window ng particular period na yun.
sa mga time window or time slices na tinatawag. So kung babasahin niyo yung paper, yun yung term na ginagamit, time window or time slices. So yun yung mga time slices or time windows na aking nakita based sa age ng coral. So 5,700, 4.9, and 3,200. And then, tinignan ko, kumuha ako ng samples na, di ba sinasabi nga natin meron siyang annual bands, so around 1 centimeter. Pero nakita ko rin, tinignan ko yung growth rate ng mga corals na nakuha ko yung 40 corals, iba-iba yung growth rate niya. So pag nag-iba ka ng terrace, iba-iba yung growth rate niya. So sabi ko, bakit? But may certain time na bumagal yung growth ng corals. So alam naman natin sa mga nag-aaral ng corals, yung mga, lalo na yung mga modern reef or mga modern reef na yung growth ay very powerful evidence din siya ng mga environmental stressors. So isa sa mga environmental stressors ay temperature, yung climate, or yung general environment. So yung pag-change ng environment nung shallow marine system natin. So nakita ko na iba-iba yung growth rate nila. So bakit? So ang strategy natin ay to quantify further or to know, to determine yung mga changes na yon, titignan ko yung monthly resolution. So anong ibig sabihin nun? Sa isang growth band, kukuha ako ng 12 samples, mga sub-samples. So ina-assume ko na ito yung assumption lang siya kasi hindi natin alam kung ano ba yung growth rate within that 1 year. Kasi minsan mas mabilis pag summer, mas mabagal pag winter. Pero ang ginawa ko ay even distribution ng subsamples. So inassume ko na nag-grow siya every month. So pero makikita mo yan actually sa profile ng mga geochemical profile na hindi ganoon yung distribution. Actually, meron siyang distribution na mas dikit-dikit siya at certain period, mas malawak naman at certain period. Ibig sabihin, hindi equal yung growth. So, kinokorek siya pag naggagawa ka ng mga age models. Importante kasi malaman to bago tayo tumuloy doon sa pinaka doon sa pinaka-meat ng paper. Kasi ang sinasabi niya, nagbabago. Generally, nagbabago ang strength ng summer monsoon at winter monsoon for doon sa tatlong time windows na yon. So, kung babasahin natin yung paper, ang summer monsoon ay naging mahina ang summer monsoon ng 3,000 and 4,000 years ago. So yung 3,200 and 4,900 na 4,900 years ago na time window, mahina yung summer monsoon. So ano ba yung naging indication na mahina o malakas yung summer and winter monsoon? So ang sinasabi, pag mas maraming ulan during summer monsoon, kapag malakas ang summer monsoon, mas maraming ulan. So mas maraming ulan, dahil mas maraming ulan, mas mababa yung salinity ng tubig. And vice versa. So kung mas mahina, mas konti ang summer rainfall, so mas mataas naman yung salinity. Kapag malakas naman ang winter monsoon, mas malamig yung tubig. So ito yung mga tinatawag na winter monsoon cold surges. So mas malamig yung tubig, pero mas kaunti ang ulan. Mas dry yung environment. At least doon sa site na pinapag-aralan natin. So mas kaunti ang ulan, kapag malakas ang winter monsoon sa southern Japan, so gamit yung ganitong information, titignan natin ano ba yung signal na makukuha sa coral using yung mga geochemical proxies. So yung mga geochemical proxies na ginamit natin ay strontium, calcium, and delta-O18. So yung pagbabago ng temperature, ginamit natin yung ratio between strontium and calcium na na-measure sa coral skeleton. And then yung pagbabago naman sa salinity, ginamit natin yung delta-O18. So yun yung sinasabi. So base sa paper, may 3,200 and 4,900 years ago, mahina yung summer monsoon sa southern Japan. Kaya mahina rin yung pag-ulan at dahil mahina ang pag-ulan, mas mataas yung salinity records na na-reconstruct from the coral records. So
So sinasabi naman na 5,700 years ago, malakas ang winter monsoon. So dahil malakas ang winter monsoon, mas malamig yung winter sea surface temperature at mas konti ang ulan during this time period. 4,900 years ago and 3,200 years ago, mahina naman yung winter monsoon. So kabaliktaran naman yung scenario na nakikita dun sa mga coral skeleton. So dahil mahina ang winter monsoon, relatively mas mainit yung winter monsoon that time, yung winter months nila, at mas maraming ulan na na-record doon sa coral skeleton. So pinapakita rin ng paper na iba-iba yung behavior ng summer monsoon at winter monsoon. Kasi dati, pag dinidiscuss ang summer monsoon or monsoon system as a whole sa Holocene, or at least sa Pleistocene to Holocene, using other paleoclimate records like speleothems and sediment records, sinasabi nila na related. So, minsan sinasabi nga nila na asynchronous. May mga ganung paper na sasabi. Anong ibig sabihin ng asynchronous? Pag mahina ang summer monsoon, malakas ang winter monsoon. Pag malakas ang winter monsoon, mahina naman ang summer monsoon. So, parang ganyan ang sinasabi ng asynchronous na mechanism ng dalawang monsoon system. Pero actually, sa recent na pag-aaral ng climatology na to using yung mga climate data natin ngayon, magkaiba ang mekanismo ng summer monsoon at ng winter monsoon. So magkaiba yung nagpapalakas o nagpapahina sa kanila ng mga systems sa landmass or sa continent and sa ocean na nagpapabago ng intensity ng winter and summer monsoon. So sinusuportahan ng data ng corals na talagang magkaiba yung system, yung mechanism ng summer and winter monsoon. Kasi nakita natin na walang direct relationship or walang trend between dun sa lakas or intensity ng winter and summer monsoon. So, sabi niyo, sir, parang ang dami yung samples na kinolect, no? Like, so per year, parang nag-sample kayo 12 each year. So, ano yung challenges? So, in relation to that, parang ano po yung challenges na na-experience niyo habang ginagawa niyo yung research? Unang challenge talaga ay maghanap ng sample. So, maghanap ng sample kasi hindi lahat ng sample na makukuha mo papasa. Kasi bago ka mag-geochemical analysis, meron kang diagenesis screening. So, kailangan walang secondary calcite or secondary aragonite. At least less than 1% yung secondary calcite. Ano bang ibig sabihin nito? Kasi yung tinatawag nating primary aragonite, ito yung original composition ng coral. So, pag namatay na yung coral, hindi na siya nag-biomineralize, magiging part na siya ng bato, si primary aragonite, unti-unti siyang matatransform into calcite. Or, una muna, mapapaligiran siya ng mga secondary aragonite. Ang secondary aragonite, ito yung hindi biogenic ang origin. Kasi yung primary aragonite, biogenic, biomineralization ang process na nag-mineralize sa kanya, nag-deposit sa kanya. Yung abiogenic, ito yung mga yung nag-deposit from the calcium ions and carbonate ions na nasa seawater. So hindi siya dahil sa biotic processes nung organism ng coral mismo. So ano ang significance nito? Bakit siya importanteng malaman or ma-screen? Kasi magkaiba yung geochemical properties or geochemical characteristic ng biogenic, which is yun talaga yung nagre-reflect nung seawater history or seawater condition during the lifespan ng coral. So kaya kailan primary aragonite ang gagamitin mo. So pag secondary aragonite or secondary calcite, iba na yung nare-reflect nun na geochemical data. So mas nare-reflect niya yung seawater characteristic after nung death ng corals. So magkaiba siya. And then, magkakaroon ka ng malaking error din even dun sa age ng coral from the radiocarbon dating kapag
or sa uranium thorium dating or sa mga radiometric dating na ginagamit para malaman yung age ng corals. So pag nagbabago yung pag natatransform from primary aragonite into other carbonate mineral, then iba rin yung ibibigay sa yung age. So magiging hindi tama or hindi mare-reflect yung talagang nangyari ng time na nabuhay yung coral na yun. And iba rin yung age na ibibigay sa'yo. So maliligaw ka pagdating sa geologic history and yung paleoclimate reconstruction mo. So mahalaga na yun yung unang challenge. So ang gagawin mo, meron kaming tinitignan sa field pa lang na mga signs. Kasi 'di ba, ang porheitis or yung mga corals, porous sila. So makikita mo intact pa ba yung kanilang structure? Yung internal structure ng coral skeleton, intact pa ba? Or makikita ka na mayroong mga recrystallization, madali naman siyang makita. Pangalawa, dahil porous siya, mas magaan siya than the recrystallized sample. So pero, ang pinakamahirap na yan ay yung kailangan less than 1% na calcite or ng diagenetic carbonate. Ang nandoon sa fossil coral na kukunin mo. So yun doon lang yun malalaman kung magkakaroon ka ng petrographic analysis or magkakaroon ka ng XRD analysis and scanning electron microscope analysis ng sample. Kaya from 40 tapyas talaga into 3 lang hinagamit namin. So, pag wala ka, may time na, so kaya 3 years ako nag field work 2016, 2017, and then humabol pa ako ng 2018 kasi parang gusto ko pa nagdagan sana yung samples ko pero wala na talaga akong makitang magandang sample. So, nandun na ako sa 3 na lang muna. So, later on, pwede ko naman dagdagan pero kasi hinabol mo na marami kang samples, baka hindi ka naman matapos sa master's program or PhD program. So kailangan realistic ka rin, 'di ba? Doon sa scope nung kung anong gagawin mo. So tinest niyo po talaga isa-isa bago kayo nakapili ng samples. Yes, oo. Sobrang tedious work talaga siya. Tapos halimbawa malaki yung coral skeleton, coral sample, several sites, mamili ka ng mga representative sites. Hindi naman every growth bands, pero halimbawa dito sa top portion, depende kung gaano kalaki yung coral sample mo. Minsan kukuha ka ng 3 or 5 samples or 6 na samples para lang ma-map mo kung talagang homogeneous na pristine yung aragonite na na-preserve doon sa coral skeleton na tinitignan mo. Kasi maiiba yung geochemical signature kapag halimbawa biglang may nag-spike dyan na minsan nag-spike, akala mo geochemical signature dahil sa climate. Yun pala may na-incorporate na maliit na calcite doon sa particular site na yon, which is nangyari yun sa isang fossil coral core sample ko. So 46 years siya, yung may gitna nag-spike, so ibang-iba yung signature niya. So nung chinek ko na siya before ako mag-geochemical analysis. Nung chinek ko yung particular part na yun sa XRD and SEM, meron pa palang naiwan na left out siya na hindi ko na screen. So may part na yun na merong calcite. So kaya nag-iba yung signatures. So ang ginawa ko, sayang naman yung dataset ko kasi natapos ko na, kinat ko yung part na yun. In-slice ko siya. Tapos sinabi ko lang sa paper or sinabi ko lang sa aking PhD dissertation na ito kasi ay merong may impurities na. May impurities or genetically altered siya. So yun yung naging limitation lang rin pag fossil coral na yung pinag-aaralan mo. Yun yung isang hirap. Pangalawa, yung subsampling. Yung subsampling kasi using microdrill or dental drill. And then kung familiar kayo sa dental drill ng mga dentist, yung pinang-aano sa ngipin, ganun siya. Yan din actually itatanong ko sa inyo, sir, kasi sabi mo kanina 1 centimeter lang yung growth band tapos i-reconstruct mo yung 1 year na yun, paano mo kinukuha yun? So meron akong microdrill na ang diameter ay 2 millimeters.
2 millimeters in diameter. So, nagro-rotate siya. Nakaprogram yung machine ng constant yung rotation nung tinatawag namin na milling machine. So, umiikot siya. Then, kinukuha ko yung powder at certain spot. So, ganun siya. So, imaginein mo kung meron kang, halimbawa, sa sample ko ay 46 years. So, 46 years, pero hindi kasi, ang 46 years na yun, yung coral na yun, hindi siya 1 centimeter lang. More than 1 centimeter yung growth niya. So, minsan umaabot ng 1.5, umaabot ng 1.8, kasi nasa tropical na Philippine sample yun. So, umabot ako ng mga almost 1,000 samples na nakuha. So, natapos ko siya ng buwan para makakuha Mag-isa lang kayo gumagawa nun, sir. O kasi wala ka namang research assistant pag PhD or master's ka, di ba? Ikaw, trabaho mo yun lahat. So, minsan, umaabot ako ng mga hanggang alas 12 sa lab. Nakatapos na ako ng anime. Ilang anime natapos ko para matapos lang yung core na yun. So, ganun siya katagal. Iba pang usapan yung analysis kasi yung analysis, lalo na dun sa isotope, one sample na isasalang mo, ang tagal niya ay 1 hour at least. So kung sa isang sequence, meron akong nilalagay na mga, including standard samples, meron kang 44. So 44 times 1 hour. So yun yung run ng machine. So nung last year ko, nagtatapos ako ng PhD at kailangan ko na matapos lahat ng analysis ko, nag-run ang machine 24/7. So, nagpapalit ako ng machine. Pag natapos na, nagpapalit ako ng sample dun sa machine. And then, para makatulog naman ako, naka-team viewer yung computer. Naka-team viewer siya. Kasi minsan kailangan mag-troubleshoot So, minsan gabi, madalas talaga gabi siya, nahuhulog yung vial, na humihinto yung machine, nagkakaroon ng trouble, so kailangan mong i-check from time to time. So minsan, natutulog ka na, pagising mo, ang unang check mo, kung ma-under pa ba yung analysis mo. Kasi pag hindi, tatakbo ka sa university. So yung bahay ko, few blocks lang from the university, so pwede ka mag-bike para mabilis kang makarating. So yun. Or gusto mo, the following morning, early morning, so ano ba, nangyari yan sa akin, natulog ako ng alauna, nagkaroon ng trouble ng 2 a.m. yung machine. So hindi ko naman na nakita yun kasi tulog na ako. Pagising ko na alas 6, nakita ako. So naghilamos lang ako, dumiretso ako ng lab para ayusin. And then bumalik na lang ako ng bahay. Parang ganun yung, I think yun yung mga untold stories. Lalo na kasi nga, geochemistry ang ginagawa mo. So, para ka talagang nabubuhay na sa lab. Mga, di ba, lab geeks nga ang geochemist. So, nabubuhay ka talaga sa lab, which is true. May isa pang instance na hindi allowed, sir, magkuha ng graduate student na assistant mo kasi kanina sabi mo 2.something million yung funding mo. Hindi na-allow ng professor ko. Kasi kailangan as researcher, maintindihan mo yung hirap nung ginagawa mo. Kasi later on naman, pwede ka namang kumuha kapag halimbawa, postdoc ka na, or ikaw na yung principal investigator. Of course, kukuha ka ng research assistant. Pero paano mo siya mag-guide kung hindi mo alam yung hirap nung actual work? So sabi ng professor, kailangan pagdaanan yan. So yung hirap na yan, pinagdaanan ko yan, pinagdaanan lahat ng senpai mo, ibig sabihin ng mga seniors mo, so dapat pagdaanan mo rin para ma-appreciate mo kung gaano kahirap. Rite of passage. Yes. Kasi kasama yun sa evaluation niya nung ako in-evaluate niya kung gagraduate ba ako o hindi. So dahil ginawa ko raw lahat ng yun, pasado ako. So it's a process. Nga. Tapos, I think, rin yun, yung patience. Kasi kung wala kang patience sa mga ganung kung hindi ka patient dun sa ganung bagay, hindi mo matatapos yung research. So, very important nga sa research na may stamina ka. Kasi kung wala kang proper motivation, wala kang stamina na gawin yung bagay na yun, then, baka dun pa lang sa kalagitnaan ng coral core sample yun, huminto na ako. So, ganun. Yun yung ilan lang yun sa mga challenges. Ano pa bang challenges sa research na to? Basically yun, paghanap ng sample, pag-analyze ng sample, and then another challenge mo is to
analyze yung data mismo. So, kailangan mo ng statistical, since i-convert mo yung geochemical data into time series data. So, magkakaroon ka ng mga frequency analysis, pag-aaralan mo yung mga statistical analysis ng isang time series na dataset, and then pag-aaralan mo paano i-isolate yung mga signal na to para malaman mo kung ito ba ay monsoon signal. So, yun yung mga challenges na na-encounter ko nung ginagawa ko yung aking master's and PhD program sa Hokkaido University. Iba pa yung challenge na galing ako sa tropical country sa Pilipinas, and then winter yung winter wonderland si Hokkaido, which is araw-araw the northernmost. Yeah, talagang sobrang adjustment yun kapag nandun ka. Tapos bukod dun sa lamig, yung lamig kaya mong iano yan sige mag winter coat ka, jacket ka. Ang hindi mo makakaya actually yung length ng day and night. Sobrang ikli ng araw, sobrang haba ng gabi. So, ganun ka, parang nag-start yung... Parang 4 or 5 p.m. madilim na kapag winter. May time nga na yung peak ng winter, 3:30 pa lang. 3:30 pa lang madilim na. Sabi ko, kakain ko lang ng lunch. Pero ang sunrise nun ay parang 7 a.m. 7 a.m. or 8 a.m. madilim pa. So, ang ikli ng day mo. So, parang nagising ka na madilim. Tapos, kung nag-breakfast ka lang, maya-maya, nagla-lunch ka na, maya-maya, gabi na. So, medyo yung usual na body clock mo dahil sa sunlight, na talaga siya, nabago siya. Yun yung nakaka-apekto dun sa psychological rin na tapos mas nakakalungkot din pag di ba sir? Pag mahaba yung gabi. Oo naman, kasi nag-iisip ka ano pa bang gagawin ko. Buti na lang medyo time consuming yung analytical methods ko din and yung preparation ng samples. So talaga nagbabad na lang ako sa lab. Bukod sa makakatipid ka na sa heater, makakatipid, ka pa, lumilipas yung time na naging productive ka. So, gagawa ka lang ng mga ways para aliwin mo rin yung sarili mo during winter. So, I guess very important na yan, lalo na sa mga gustong mag-masters and PhD abroad, consider mo rin yung location, geographic location. Nasa temperate country ba siya? Baka mamaya pupunta ka sa Sweden, sa Finland, sa Norway, mas mahaba ang winter, mas maikli ang daytime during winter. So, yun yung mga considerations na hindi ko naisip during that time. Gusto ko lang makita ay snow. So ang wish ko makita ko ng snow sa Japan. Binigyan ako ng snow 5 months. And 4 months naman. 4 months of snow. Hindi siya masaya. Parang sobra-sobra sa hiningi mo. Careful what you wish for. Ito yung sinasabi nila na. So, pala sir, hindi to related sa study mo, lang to. Kasi recently may nag-viral na news dun sa Cebu, yung coral na pagkamalan na na pamis. Tapos kanina nabanggit mo yung coral, pwede siya maging porous at magaan. So to settle yung pamis coral debate na to, posible ba na lumutang yung isang coral fragment? Posible talaga siyang lumutang. Sabi ko nga porous siya. So hindi naman siya hindi siya usual. Pero madali na lumutang ang coral, lalo na kung depende dun sa kanyang skeletal architecture or skeletal structure. Kung maraming pore spaces dyan, possible na lumutang kasi mas nagkakaroon ka pa ng air sa loob And then, pwede na mas less dense siya compared sa water. Lalo na seawater yun. Hindi naman siya fresh water. So, iba rin yung density ng seawater, di ba? So, possible talaga. And then, ang una kong tinignan doon, yung picture. And medyo sinum ko, maganda naman yung resolution ng picture. Kita yung structure. Yung coralite kita. So, sabi ko, assured na ako na coral talaga siya. Yun. So, coral yun. Ayan, settled na sa mga nakikita. Yan. Wag na lang natin tanungin ko anong klaseng coral kasi baka doon tayo magkamali bilang mas alam yan ng mga biologists at mga coral ecologists. Yan. Pero coral siya. So dito sir, sa study mo, when did you realize na pwede mo na siyang isubmit for publication? Actually, yun yung mahirap sabihin Kasi iba-iba.
if you look at the other papers, na same yung field, corals din and paleoclimate, minsan marami silang samples or minsan mahaba yung range or duration nung nire-reconstruct nila. Pero tinanong ko yan, diniscuss ko yan sa aking professor. Tinanong ko siya kung enough na ba ito, sufficient na. Una nga to present in a conference. Sabi niya sufficient na yan. Una, meron kang 3 different time windows. So, hindi naman ikaw, ang science naman, hindi ka nagbi-build from scratch, from zero. So, meron ka ng mga previous, mga published data from different researchers. May mga published data from the same laboratory. Yung mga seniors sa akin from the same area na pwede kong gamitin to compare with my data. So, ang ginawa ko, kasi important yung related literature, review of related literature. Gano'n na ba yung wealth of data doon sa field mo? And then, gano'n na ba yung wealth of data doon sa study area mo? And then, kung marami na yan, tapos meron kang new data, pwede mong i-compare yung new data mo doon sa mga published data. And then, kapag nakabuo ka ng isang story, or pwede ka kasing nag-agree yung data mo or pwedeng nag-disagree yung data mo. So, both ways, pwede ka makakreate ng story. So, hindi ibig sabihin na, yung data ko iba dun sa mga published data set. Hindi ibig sabihin yun na mali ka. Baka kailangan ibahin mo lang yung perspective mo. Baka ibang story yung mag-explain ng dataset mo. So, regardless kung negative or positive yung data, relative or compared to the published dataset, pwede ka makabuo ng story. Pag nakabuo ka na ng story, and then that time, pwede mo naman sabihin na pwede mo naman pa-publish or pwede mo naman ma-present. Pero yung kung gaano karami yung data or gaano kaganda yung data mo, dun magdedepende yung scope na magiging story mo. Gaano ba kalalim yung pwede mong i-explain? Gaano ba kalalim yung pwede mong halungkatin or pwede mong ipaliwanag gamit yung data mo? So, pwede kasing iba't ibang level ng explanation based on your data. Ang importante yung data at yung conclusion mo nagsusupport yung data mo dun sa conclusion mo and sa discussion. So yun yung important. So kahit konti yung data mo pero nakabuo ka ng story gamit yung mga compiled data rin from other data sets, and then pwede mo na siya ma-publish. Kaya may mga tinatawag din na review paper. Yung mga review paper, di ba, hindi naman siya new data. Most of the review papers, ang ginagamit niya ay mga published data na. And then, minsan magbibigay ka lang ng new perspective dahil kinumpile mo lahat ng available data. Kasi minsan, yung mga researchers, fascinated ka. Halimbawa, researcher ka, may sarili kang data, fascinated ka to explain yung data mo, nakafocus ka doon. Pero yung iba, tumitingin sila doon sa mas malawak na perspective. Para ma-explain mo yung mas malawak na research questions. So, kaya tayo may tinatawag na review paper. So, ibig sabihin, hindi importante na marami kang data. Minsan marami ka ng data, pero hindi ka makabuo ng kwento. So, iba naman yung ibang problema rin naman yun. Minsan, konti pa lang yung data mo, pero nakabuo ka na ng kwento. Pwede mo na siya ma-publish. Yun siguro. Walang standard na, ito, pag ganito na karami yung data ko, pwede ko na i-publish. Ganito ka konti yung data ko, hindi ko pa pwede i-publish. Hindi siya ganun nag-work. Akala ko dati ganun. So, yun yung first question ko sa professor ko. Sabi ko, gano'n ba karaming samples yung kailangan ko i-analyze bago ako makapag-conference. Sabi niya, wala namang standard. Kailangan makita mo muna yung data mo. And then, try mong i-analyze at makabuo ng kwento. Yeah, very important din yung sir, no? Yung mentorship sa grad school pagdating sa mga ganyang bagay. Oo. Kasi yung para kang toddler, para kang bata. Kahit adult ka na, kahit nung nag-start ako ng master's ko, 26 na ako. Pero sa science pala, bata ka pa. So, hindi ka pa mature na mag-isip as scientist, as researcher. So, kailangan mo na mag-guide sa'yo na hindi mo kailangan maging perfect.
Kasi yun yung akala mo kailangan maging perfect para makagraduate ka. Sabi niya, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo rin kailangan na lagi kang parang excellent. Minsan talaga mag-fail ka. Tapos, another kwento ay yung first rejection ko ng paper. So yung first rejection, di ba? Any rejection ay masakit naman talaga. Sabi niya, sige, i-try natin i-publish yung data mo. Try lang. Sa isang high-impact journal, hindi ko na sasabihin kung saan kasi nakakahiya. Sinubit ko talaga doon. Sinubit ko siya. And then, syempre na-reject siya first time. So, sabi niya, ang importante ay nagkaroon ka ng discussion sa reviewer. So, kapag na-review, kasi yun yung one way to improve your manuscript is the review process. Kailangan nakikinig ka rin sa reviewer. Minsan yung reviewer harsh siya, pero minsan, ang kailangan mong maintindihan, ano ba yung mapupulot mo from that review or from those comments from the reviewer, kahit masakit siya. So minsan, natanggap ko yung review, reject, sakit, 1 week, hindi ko siya titignan. Tapos pag binabasa ko yung mga comments, ang sakit naman ito. So mga another 2 weeks, hindi ko titignan. So 1 month, hindi ko siya tinignan. Pero at some point, kailangan mo siyang balikan. Tapos nilist down ko yung mga comments nila. And then, in-improve ko yung paper. So actually, yung first review nito, sa same journal yung first version nito, na-reject siya. So ni-revise ko siya. And then, nung second revision nung binago ko yung story, yun, natanggap na siya. So, ni-resubmit nyo lang ulit dun sa journal. I-resubmit ko siya and then major revision, yung second attempt, major revision. After no major revision, accepted na siya. So, yun. Kailangan mo lang rin na maging open ka rin kasi minsan parang, ito na yung kwento ko. Hindi ko na babaguhin kasi ito yung pinapaniwalaan ko. Pero hindi ganoon kasi nag-work yung science, 'di ba? Yung science ay isang diskurso among scientists, among experts, and diskurso rin siya between expert and non-expert. So minsan, kailangan mo makinig sa perspective ng ibang field. So maganda rin minsan na pabasa mo siya or i-discuss mo siya sa hindi researcher from the same field. Non-geologist, pero halimbawa, coral ecologist. Kasi iba pala yung perspective niya. May iba siyang take dun sa data na pinapresent mo. So, ang importante sa isang scientist siguro na kung paano ka magiging open sa ideas and sa comments, sa criticism, lalo na kung constructive naman. So, hindi naman siya personal attack din sa'yo pag kinikritik ka ng kahit sino sa conference, sa presentations, sa seminars, or even dun sa review process ng paper. Yun. So, before we let you go, sir, ano yung ma-advise mo sa mga aspiring researchers? Ayun, ma-advise ko, una, if you're going to choose a field or a particular research topic, then kailangan sure ka that you really want that topic or that field. Mahalaga siya. Kasi, sabi ko nga kanina, na ang master's, PhD, ang grad school, it's a battle requiring a lot of stamina. Maraming ups and downs sa program and dun sa duration mo as grad student. Maraming ups and downs and most of the time may mga downs yan na you will lose your motivation. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo, kahit madiskaril ka man dun sa path, magkaroon ka ng downs, pwede ka makabalik dun sa right path. Kasi alam mo yung goal mo. So know your goal. Alam mo kung saan ka papunta at tama yung motivation mo at gusto mo yung ginagawa mo. So yun yung important sa researcher. Pangalawa rin siguro, ang tendency kasi ng mga researcher ay, 'di ba, maraming researcher na may preconceived story. Halimbawa sa thesis. Kasi 'di ba sa scientific method, 'di ba meron naman talagang formulate your hypothesis.
Pero ang nangyayari kasi, formulate your hypothesis, preconceived story na siya. Parang nabuo mo na yung story mo, ngayon, maghahanap ka ng evidence from your dataset na mag-fit doon sa preconceived story. Pinipilit na lang. Pinipilit na lang. Kaya maraming unethical practices sa research, like cherry picking ng dataset, dahil doon sa preconceived story. Na yan yung isa natutunan ko during the review process ng paper na to. Ang sabi niya nung unang sinabit ko, kaya siya na-reject, sabi niya yung story masyadong malaki and yung story hindi sinusupport ng data mo. I'm not saying, sabi ng reviewer, I'm not saying that your data is wrong or your paper is wrong. Maybe just redraw your conclusions based on your data. Yun ang sabi niya. Very polite si reviewer and very constructive yung kanyang naging, di ba, ganito yung naging impact niya sa akin. So, doon ko na-realize na, oo nga naman, tignan mo muna yung dataset mo bago ka gumawa ng story. So, tignan mo yung dataset mo kasi yan yung tamang process ng scientific method, di ba? Mag-experiment ka, meron kang data, analyze your data, and then draw your conclusions. Discuss your data, draw your conclusion. So, yung natutunan natin na scientific method when we were high school ba? Or elementary, actually na-apply pa rin siya kahit maging elementary yata, no? Ma-apply mo siya hanggang PhD, hanggang postgrad, actually hanggang work. Lalo na kung science-related ang work mo, research ang work mo, ma-apply mo siya yung scientific method. So, important yun na, yes, meron tayong mga, lalo sa geology, meron tayong mga known models, meron ng mga accepted models, pero models are just models. Diba? With new dataset, pwedeng mabago entirely yung model na yan. Kasi ito yung new evidence. Kailangan mo lang mapatunayan na ito yung mas tamang model or mas tamang evidence to revise the old model. So may bago ganun yung science dapat. Pangalawa, mag-i-open tayo sa discussion among scientists and between scientists and non-scientists. Mahalaga siya. So, hindi ka lang makikinig doon sa research field mo kasi baka or doon sa research laboratory nyo kasi baka nag-echo chamber ka na pala. Hindi mo na nakikita na may iba palang explanation itong data ko. Kapag nakipag-usap ako from a different field, halimbawa paleoclimate din pero different proxy ang ginamit niya. So, yun yung important sa science. So, siguro gawin mo kung anong gusto mo. Pangalawa, kung ginagawa mo kung ano yung gusto mo, follow the correct scientific method. So, yun yung masashare ko sa mga aspiring researchers natin. So, may anything po ba kayo na gustong promote, ganyan? Or i-promote ko siguro yung field na paleoclimatology, especially yung paggamit ng different paleoclimate archives, not just corals. Pwede ka mag-sediment core, pwede ka mag-speleothem, yung mga cave formations or cave deposits. So, pwede yan gamitin kasi mahalaga sa pag-aaral ng climate change. Yung climate change kasi ang focus natin ngayon sa Pilipinas, ang nakikita ko, ay yung impacts. Pero kung babalikan natin si IPCC, si Intergovernmental Panel on Climate Change, from the first assessment hanggang ngayon yung pinaka-recent na 6th assessment, nagsisimula sa physical basis. Ano yung physical basis? What's the science behind climate change? Sa Philippines, ang mga climate projections natin, hindi pa ganun ka-refined. And then yung climate projections mo, sabi ko nga maraming strategies on climate on making different climate change scenarios. One is numerical modeling, so yung mga climate simulations. Pangalawa is yung mga climate reconstructions. So wala nag-aaral masyado ng climate reconstruction sa Pilipinas. Wala rin masyado nag-aaral ng climate modeling. Marami nag-aaral ng climate change on the impacts. Pero sure ba tayo na yung sinasabi na 2 degrees na increase ay 2 degrees talaga sa isang tropical setting like the Philippines? Or meron tayong unique
because the first question that was raised by my professor nung ako yung nagsastart as masters, what do you think about climate change? Is it homogeneous? Kasi global climate change, or is it a heterogeneous process or mechanism? Sabi ko, I think meron very important yung localities. So different localities, different climate systems, iba-iba yung response sa climate change. So yung sinasabi natin sa IPCC na 2 degrees na yun yung threshold, yun ba talaga yung dapat abutin ng Pilipinas? O yun ba talaga yung threshold sa Philippines? O masyado nang mainit sa Pilipinas ngayon na konting tip lang dun sa present condition natin, magko-coral bleaching na tayo? Yung mga ganong questions. So, ano ba yung talagang climate scenario na naka-downscale sa local setting ng isang tropical country like the Philippines? So, ang ipopromote ko ay yung science. So, oo, mahalagang pag-aralan yung impacts ng climate change, lalo na sa geohazard. Ako, nag-aaral din ako ngayon dun sa impacts, more on geohazard impacts. And at a certain extent sa disaster risk reduction and management. Pero para makabuo ka ng magandang geohazard maps with probabilistic scenarios, dapat alam mo ano ba yung range ng change na mangyayari in the next couple of years or in the next decade. Para yung DRRM mo, yung disaster risk reduction and management, appropriate dun sa future climate scenario. Actually, hindi na siya future, near future climate scenario na siya. So, yun yung gusto kong i-promote at sana mas marami pang mga researchers na tumingin na doon sa potential ng paleoclimatology and ng climatology sa pag-aaral ng climate change. Ayun. So, siguro last remark ko lang, dagdagan ko lang yung sinabi ni Sir. Kasi nabanggit ni Sir yung application ng paleoclimate doon sa future projections. Siguro yung magandang example na gusto ko lang din ibigay ay yung case ng 2013 Yolanda. Kasi mayroong lumabas na paper na yung bagyong yon, hindi lang siya yung unang bagyo na dumaan sa Leyte na ganun yung path at nag-generate ng storm surge. Yeah, I think meron din nung 1897. Yes, 1897. Yung paper ni Dr. Lea Soria na naging guest din natin sa isang previous episode. And according dun sa paper nila, yung typhoon nung 1897 na yon at yung 2013 na Yolanda, yun yung worst case scenario ng storm surge or ng typhoon dun sa Leyte. Actually, may isa ako nabasa about dun sa storm surge ng 1897. Isa siyang historical, it's a short book by Ambet Ocampo. Ang title, kung di ako nagkakamali, Storm Chasers. The Storm Chasers, yung book na yun. And then, yung account na yun ay dinidiscuss nga yung first storm surge na nangyari, super typhoon, noong 1897, mga 100 years, almost 100 years before the Typhoon Yolanda sa Tacloban. So, yun. Kasi nga, may pattern or yung mga areas na naapektuhan ng mga debris flows, ng super typhoon, naapektuhan ng floods. Ito yung mga lugar din na naapektuhan na before. So, yun nga yung sinasabi, di ba? Babalik tayo dun sa law of uniformitarianism. The present is the key to the past. But the past is the peephole to the future. Yun yung dynamics between past, present, and future sa pag-aaral natin ng climate change, lalo na kung ipapasok natin yung geological significance ng mga data na meron tayo as geologists. Really important pala talaga yung pagtingin sa mga historical archives kahit yes, by historians, not just by scientists, no? Ayun. Comment lang dun sa sinabi ni Sir. Ayun. So I think dito na nagtatapos yung ating episode and hopefully nakapagbigay tayo ng bagong kaalaman sa ating audience with regards sa paleoclimate at paano siya magamit sa future projections ng climate change. So maraming salamat sa lahat ng nakikinig and also maraming salamat kay Dr. Kevin Garas sa pagbibigay ng inyong oras and expertise. Ayan, maraming salamat din at sana yun, may natutunan kayo at marami pang maging scientist sa Pilipinas kasi kailangan natin ng mga scientists to improve our current system
salamat din sa pag-invite sa akin and sa pagbibigay ng platform na to para ma-share ko kung ano man yung nalalaman ko sa mas malaking audience. Yeah. Thank you.